Ikaw may kasama ka laging duwende, di ba? Ako may kasama ako laging diwata. babae. Nakita mo kanina? Hindi, kahit ngayon, ayan. Ayan o, nasunod sa'yo, hindi nabitaw sa'yo. Seryoso? Nakaganyan. Nakahawak na lagi sa akin. Yung alam ko namang kasama ko palagi ang bantay kong diwata. Pero paano kapag may nakasabay ka sa camping na meron ding kaibigang bantay na duwende? Ayan. Dito sa may bluete mo. Oo. Ayan, nakatayo. Duwende? Oo, nakatayo, duwende. Try mong ikutan, baka sakali na makuhanan, may ispatan. Ayan o. Green na green. Yung bintana nyo bukas, may kamay. Seryoso? Literal, 100%. Lahat ng naisama ko rito para mag-camp, lahat ng sasakyan nila nagkakaroon. Saan nga ba mauuwi itong camping namin? Makakapagpahinga ba kami? O babalutin lang kami ng takot buong gabi? Yung sinabi niya kagabi na may pagkagising natin may mga bakas ng kamay ng meron. Ayan o. Yan o. Kamay niya may putik. Ayun pa. Meron din sa kanila. Ayun o. Oh, totoo. Welcome back to another van life and camping episode. Simulan natin ang kwento dito sa Giginto, Bulacan. Ikaw ba naman yung umalis ng mag-aalas 5 eh? Talagang sapong-sapo mo yung rush hour ng kalsada. First timer to. Nakikita ko sa sa side mirror eh, nakasilip-silip eh. Why? Sabi ko na nga ba eh. Shout out! No. Boy P. Saan ang uwi mo, sir? Ito lang ako, malapit sa inyo, sa Ligas. Sa Ligas ka lang din? Abangan ko yan ha. O sige ba? Kapag si Watod ang dala natin, normal lang yung ganyan na maraming bumabati sa atin kapag dala natin itong camper van. Masanay na rin ako. Hello po! Hello! Ayan, maraming bumabati sa atin dito sa traffic. Give way to others. Ayan. As usual, isa na namang episode ang magpapakalma sa inyo. Samahan niyo ako para masarap ang tulog niyo. Nag-aabang na naman yung malakas na ulan sa atin 6:27 na ng gabi. Yung madilim na kalangitan natatanaw ko na naman. Pero sana wag naman tayong ulanin na naman ng with matching kidlat-kidlat tulad nung naranasan namin nung huling nag-camping kami. Nagugutom na tuloy ako. Naamoy ko yung mga nagtitinda ng mga barbecue sa daan. Good, magluluto pa tayo. Yun na lang kaya biling ko, no? Yung mga ready to init na lang na mga uulamin. Ayan. Nandito na tayo. Ayan, mga dami mga umuusok-usok. My God, ang dami. Pwede mabili ng pagkain dito. Huwag na natin pahirapan sarili natin. Mag-init-init na lang tayo ng ulam. Mga lulutuin ba? Fried chicken. Sarado na mga bilihan ng mga live tilapia. Fried chicken. Oh, hala. Sana may mabili pa tayo. Ayun, barbecue doon. Ulit, dito tayo. Okay, let's go. Okay, sibol na tayo. Bibili lang ako ng mga prutas o gulay na kung anong matipang ko. Ang tataba ng mga saging. Pero tignan natin. Gusto ko yung saging na binibili ko dito eh. Pabili po. Sir, bili ka na, sir. Meron po kayong saging? Meron, sir. Ito po oh. Hindi po saging yan, sir. May binibili po ako dito saging na latundan. Mukha lang siyang lemon pero saging po ito, sir. Gusto mo balatan ko, sir? Wag. Hindi yan Saging saging. na sa ba? Meron kami, sir. Hindi, saging na latundan. Ang juicy mo naman, sir. Masyado kang juicy. Pero pwede niya saging na rin naman yan. May potassium. Hindi yan yung saging na gusto ko. Yung latundan. Ikaw ba yung bantay dito? Nagbabantay ngayon Ako dito? po yung nagbabantay dito, sir. Katulad ng saging, kung wala kang mapiling saging, meron din kaming carrots.
Carrots po. Kuya, ano, saging ang kailangan ko. Minsan kasi sa buhay natin, yung mga gusto natin, hindi natin nakukuha. So kung ano dapat yung nandyan, huwag tayong mapili, sir. Carrots, sir. Parang nararamdaman kong hindi ko pa nakakabenta maghapon, Ay, kuya. Ay, hindi ho. Ubus na nga yung Talagang- saging namin. Ubus. Nabenta Ay, ka oo nga pala, no? Repolyo. Para sumaya ka. Hindi ko na kaya yung joke natin. Ay, mga first timers. Ay, yun o. At teka lang, welcome back to another Van Life and Camping episode. Kasama ko si John Engero. Na nabudol. Nabudol ni Boy P. Yan o. Magkasunod, bro. Ano? Nabudol ka namin ni Mayor bumili ng minivan. Oo nga eh. Nabudol kita nga yung sumama sa akin sa camping. Pero yung budol na positive yan, Oo. bro. Kasi may budol na negative yung epekto. Ito, budol na positive. Marami tayong pagkakwentuhan. Mamaya, pagdating natin sa campsite. Okay, back to character tayo. Kuya! Saking naman ang... Sir, Repolyo, para sumaya ka. Kasi kita-kita. Hindi mo napanood, kaya hindi ka Yung makarelate. Kita-kita. Repolyo yung kinakain nila doon eh. O comment nyo yung mga nakanood ng kita-kita. Hindi ako Hindi nanood, ang ganda nun. Vlog mo ba yun? Hindi. Ay, Si M-Boy, tsaka si Alex. hindi ako mahilig manood ng sa pelikulang Pinoy. Bakit? Ano nga pinapanood mo? Hindi. Ay! Ang bastos mo! Ihawin! Mag-iihaw tayo ng mga barbecue or kung ano man. Ah. Hindi sabay natin ito. O sige, saba na lang. Teka, shoutout muna kay ate. Hello Ito po. kaibigan ko to. Di ba nga kami magkakilala? Ano pangalan mo? Elay po. Elay. O yun, si Elay. Hi. Dito kami... Kaibigan mo ba talaga? Ba't di mo kilala? Ano ang pangalan? Kwentuhan lang. Eh ako. Kilala, kaibigan mo ako. Ano pangalan ko? Ano pangalan mo? Elay. Elay? Eloy. 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 Ito pala si Elay. Kilala kita. Eloy pangalan mo. Oh. Ban mo pangalan, Netoy. Ah. Pipa pa. Nag-rhyme ah. Ito. Elay. Sir, 52. 50 na lang. Oh. May tawad pa. Dos? Dos. Dos, dalawang piso yun. Piso tayo. Alam mo kung bakit? Oh. Bawat daan ko dito, piso. Oh. Pangalawang daan ko pa lang dito. So, dalawang piso. 2 piso. Next balik ko. Tres na yan. Oh. Araw-arawin natin. Gawin nating mura ang mahal. Paring Netoy. Eloy. First time boy. Sabahan mo ako bumili doon ng ihawin. Papahirapan natin sarili natin. Bibili tayo hilaw na barbecue. Dapat tayo mag-iihaw. Pwede namang ihawin na dito. No? Hindi, mas masarap mag-ihaw sa ano. Bibili po kami ng ihawing. Hindi nyo na po iihawin. At gano'n na nga, inabutan na tayo ng malakas na ulan. Nakapagapunan na kami yung dalawa ni John. Meron tayong bagong mga kaibigan dito, mga kasama natin sa camping. Yung plano natin na meron tayong pupuntahang spot sana na doon kami mag-overnight, bigla-bigla lang na iba. Ang swerte natin, Oh. meron tayong bagong kaibigan ngayon. Oo nga eh, nakakatuwa. May kaibigan tayong duwende. Nakikita niyo yung blue na sasakyan na yan? Camper van yan. Camper van ng... Duwende. Ang nakakatuwa, asul yung van. Ah, Oh, asul din yung siwatod. oo. Asul. Ito pa oh. Asul din oh. Netoy. Si Netoy yan oh, si Netoy. Asul din. Oh, wag na natin pahabain. Oh, sige, Ang aking bro. kaibigan na si John Engero ay meron na ring minivan. Yan. Buti hindi nagalit sa'yo si Mayor TV. Ganun ako eh. Kapag sinabi ni Mayor TV, yung sinabi niya ang hindi ko gagawin. Sabi niya, wag ako bibili ng minivan. Oo. Dahil doon kaya bumili ako. Walang Mayor. Wala. Kaya nga ako bumili kasi sinabi niya, wag. Sabi mo wag ah. O sige, bibili ako. Yan na yun. Yan na. Congrats. Oh, thank you bro, thank you. O, tara na. Grabe lang. Sobrang random ng mga pangyayari. Whew! Ang pupuntahan pala natin, campsite malapit sa Puning Cave. So tignan natin bukas kung anong magiging takbo ng camping natin. Pero sa ngayon, punta muna tayo sa campsite, tapos makapag-set up ng tulugan, tapos magluto ulit ng hapunan kasi pangsapin lang yung kinain namin. Okay, tuloy tayo. 7:52 PM. Tumigil na yung ulan. Buti naman at hindi ganun katagal ang pagbuhos. 3 asul na ba, no?
Magkakasunod. Magkakataon nga naman talaga. Oh. Ang balak naming dalawa ni John ay maghanap ng random na pwedeng tuluyan. Pero dahil nga meron tayong bagong nakilala, tayo ay naimbitahan. Promise, yung mga panahon na pinupuntahan ko to, ito pa yung panahon na nagbibisikleta pa ako. May gate na mataas. Ito kasi, bibigyan ko muna kayo ng kwento ng spot na to ha. Ito is isang project to na may gagawin dito. Pero syempre, hindi ko pwedeng sabihin kung ano. Kasi confidential muna sa ngayon. At yung bago nga nating kaibigan na dito siya namamalagi dito sa malaking lote na to na ginagawa rin yung kumbaga camping grounds. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa lugar na to. Inimbitahan niya tayo na dito tayo tumuloy. So parang ayos pa rin. At habang binabaybay namin papasok itong madilim na kagubatan, meron na namang nagparamdam. Ay, nakikita ko alitap-tap. Ang nag-iisang alitap-tap na madalas sumusunod sa akin. Nandito lang kanina sa bibitana ako nag-iisa. Lexa, ikaw ba yan? Tagal mo nang hindi nagpaparamdam sa akin ha. Wala ka, mag-camping tayo. Ito masarap gawin. Random. Kaloob-loobang, kadilim-dilimang, kasuluk-sulukan. Kaliwa daw bro! Yun. Parang nakikita ko si Watod sa unahan ko, no? Go na, Toy! Go, Watod! At narating na namin kung saan kami pupwesto ngayong gabi. Alak to, alak ha. Beer. Tower yan, tower. O, set up muna tayo bago tayo magtakutan. May third eye pala tong kasama namin. May third eye ka, bro? Meron kuya. Susundutin ko yung mata mo. Nakikita ko rin kuya yung Pag presence. sinundot ko pala siya, hindi ganun. Ano? Ganon. Chicken feet. May nakikita ko presence ng tao. Hindi. Ikaw may kasama ka laging duwende, di ba? Ako may kasama ako laging diwata. Babae. Nakita mo kanina? Hindi, kahit ngayon, ayan. Ayan o, nasunod sa'yo, hindi nabitaw sa'yo. Seryoso? Nakaganyan. Nakahawak na lagi sa akin. Alexa ba pangalan niya? Pinangalanan ko. Nangiti siya kuya. Ha? Nangiti. Maganda siya? Hindi mo maaninag ang mukha kahit may ilaw. Pero sa totoo lang, alam mo bakit kanina? Dito tayo, sinabi mo, may kumalapit sa bako. Kapaan mo? Ayan na. Di ba gumanon ako kanina? Ayan na, parang Parang may nangiti siya. lumamig sa pa ako. Lumamig. Ay, sorry. Kaya pala lumamig ano. Ay, ano naman oh. Hindi na ako natatakot sa ganyan. May tinabot pero hindi natakot. Pero wag naman sana. Wag naman sana mamaya. Paano to bro? Hindi, ang Alexa ko, protector ko bro. Protector. Bago may makalapit sa aking iba, siya na yung bahala. Sumobra. Ang taas naman. Hindi ka sumobra to eh. Magsiselfot lang muna kami ng aming dito. Sisilungan kasi hindi namin alam kung mamaya kung biglang umulan, at least yung mga gamit namin tulad ng mga lutuan meron kaming pagsisilungan. Bakit kailangan nagra-rhyme lagi pa rin sa salita? Nagkataon na blue na camper van, si Watod na blue, at kulay blue din ulit na minivan na soon to be camper van. Alin? Practice yan, practice. Hindi, pero feeling ko dahil may pamilya ka bro, nakasakasama, basic lang, Basic tupi-tupi lang, wala kang gagalawing Tsaka siguro yung overnight, mamimili lang talaga kami. Pero pag tayo lang, ganito ha? Ganito. May katatakutang kasama. Hindi, wala nakakatakot. Let's go. Wala pa ngayon. Wala pa. Pag may kumatok mamaya sa dingding ng sasakyan ko ha. Ito na lang may ano ko sa inyo, yung bintana nyo bukas, may kamay. Ah, seryoso? Literal, 100%. Lahat ng na naisama ko rito para mag-camp, lahat ng sasakyan nila nagkakaroon. Eh kung bukas na lang kaya tayo magtakutan. At may kumakatok talaga. At may kumakatok? Ba't hindi? Kasi ba tayong lahat dyan? Dito, masikip sa akin eh. Hindi, wala yan. Hindi yan. May bantay ka naman Kuya Boy P. Meron. Ito ba overnight itong ilaw? Overnight itong ilaw? Overnight talaga. Okay.
Mga gamit ko dun ha. Harang mo na doon. Tapos dito na ako ulo. O siya, mag-set up mo. Nagkakatakutan eh. Natatakot na yata sa John sa usapan. Hindi matatakotin to. Ako? Hindi ka matatakotin, di ba? Hindi ah. Ako, takot. Hindi. Ayan na. Ang lakas ng ano dito. Diyan ako natatakot. Hindi. Nakatakot eh. Hindi. Ito daw talaga ay baliktad. Hindi to totoo. Oo. Akala mo lang. Kasi ngayon ka lasing. Totoo niya. Hindi ka pa nakinom. Ngayon ka lasing. Oo. Pag lasing ka na, ito na yung nakikita mo. Baliktad na. Siya na yung humihingi ng tulong. Yung anghel na. Yung anghel na. Hello. Hmm. Yung pala yung epekto nung Yun ang ano. epekto. Kaya Ginebra, San Miguel. Nasaan ba tayo ngayon? Nasa San Miguel. Oh, yan na. San Miguel. Ano ba to? Anong kwentuhan to? parang kwentuhang lasing. Hindi ko nakakainom ah. Nililibang ko lang kayo para mamaya doon tayo kukwento ko sa inyo kung bakit duwende. Oh, sige. Yan ang isa sa mga topic natin mamaya. Grabe naman sa ilaw. Hindi ah. Parang Star Wars yun eh. Pang oh. Star Wars. Yun nga, balik tayo sa ano natin. Magsiset up na kami. Yellow. Magluluto pa rin kami ng hapunan namin. Yung light na lang para meron kaming kain-kain dito habang nagkikwentuhan. At mamaya kilalanin natin si Kuya Duwende kung bakit Kuya Duwende nga ba ang pangalan niya. Kaya ako nakakita ng tikbalang dito. Boy, tikbalang na ipabalik ko sa YouTube ko. Alam mo ba't Kuya Duwende? Oh, bakit? Dito yung dalawa. Kasi may duwending mas bata. Dito yung isa. Kaya siya kuya. Kaya siya yung kuya. Yung sinasabi niya, bunsong duwende. Bunsong duwende yung tumawag sa kanya na kuya. Yung sa Diyos lagi. Ba't mo tatawagin kuya yung mas bata sa'yo? Bagay. Sino paborito mong ano? Mga komedyante? Tito Vic and Joey. Yun. Tapos yung si Jowa Pao. Maganda ba ito? Mga jokes na lang. Jowa pa, oo. Pero sa Showtime, doon taga-ibis ako dati. Ayaw talaga. Hindi! Hindi talaga! Gagamit natin yung ihawan natin. Shoutout Altitude Outdoor. Sobrang tibay na itong ihawan na ito in fairness. Tapos napakaganda pang setup. Mas panlinisin. Marami nang pinagdaanan itong camping. Hanggang ngayon, buhay pa rin. Basta ano lang, alagaan lang. Pagkatapos gamitin, Linis agad. linis agad. Para hindi nakalawangin. Nagagalit pa ako niyan pag nasa camping ako. Ginamit tapos iniwan lang. Linisan yan! Kasi once kasi na pinabayaan eh, wala na. Sira na. Masisira na siya. Papangit na nakalawangin. Pati yung mga parang gilid-gilid na to, Hmm. ano yun eh. Pag hindi na linisan yan, mababakbak ba? Parang yero. Yero. Hindi na tayo nahirapan mag-marinate. Hindi na tayo nahirapan maghiwa. Hack. para hindi ma-stress sa camping. Bumili ng barbecue sa daan nang hindi pa iniihaw, tayo mag-iihaw. Dati kasi inisip ko kasi ang camping, kailangan nagluluto ka. Kailangan mamalengke ka. Lulutuin mo siya from scratch. Eh nung sa totoong buhay na, masarap panoorin sa video, pero nung Mahirap siyang gawin. as kung ikaw nagba-vlog sobrang hassle. Pero kung ikaw naman is into pagluluto, may enjoy mo, pero ano talaga yung pagod. Tinuro sa akin sa pagka-camping, sabay-sabay tayong matuto. Na kaya nga tayo nag-camping para ma-relax, hindi para ma-stress pa o mapagod. So may mga hacks na ginagawa yung mga matatanda na sa camping, tulad ni General, matanda na yan. Eh wala ka naman dito, General eh. Mali ako. Bakit? So dapat pala yung iihawin mo yung nabili mo sa daan, yung kagaya niyan. Oh. Yung iihawin ko kasi buhay pa eh. Ano naman yun eh? Ano yan? Kalapate. Kalapate. Iihawin ko sana eh. Sayang, first time ko sana. First time sana ako ngayon. Makakatikim ako ng kalapate. Bakit niyo bugay-bugay kayo sa akin isa? Masarap daw karne niya, kuya. Ito ba? Nakakain ba yan? Uy, hindi ka lang, pauwiin ko pa yan. Hindi ka na mabiro. Hindi namin iihawin to baka sipin nyo pag di nyo na nakita sa video ni Boy First Time mamaya, kinain na namin. Kuwari lang hindi naluto pero iihawin talaga namin. Hindi ba, boy, paliliparin ko pa bukas yan. Kasama sa storya ng video ko yan. Panoorin nyo sa vlog niya na meron siyang dalang 3 kalapate na yung dalawa papauwiin niya bukas.
Yung isa, binabalibuhan. Natagalan na ng balahibo. Ano yan, paliliparin ko yung bukas ng umaga. Kaya pinapakain ko sila ngayong gabi para may energy sila. Kasi nasa 54 kilometers yung liliparin nila bukas, bro. May apit lang yan. 50, ikaw lumipad ng 54 kilometers. Sasabihin mo sa akin malapit. Pero kaya mas mabilis daw ang nasa ere kaysa nasa lupa. Biray mo yung simula General Santos City hanggang Manila, 1 oras lang. Oh. Eh, ang Kalapate, 54 lang. Mga dalawang oras siguro nandun na yan sa Oh, Valenzuela. ha? Diba Kung sabi ko, marunong- ano ba yung sabi kuya, matulin yan. Kung marunong sila kasi first time na. Eto na lang. Oo. Kasi alam ko kasi mga alaga mo yan. Oo. Nag-aalala ka. Nag-aalala. Bawasan natin yung pag-aalala mo. Mamaya-maya, nangyari na naman ang madalas mangyari sa akin. Oo. Kasi na agad natin yung paghihirap, di pa nagsisimula. Hindi kasi kahit bawasan natin isa. Yung sa mata. Kapag malakas ang enerhiya o kung katabi ko si Alexa, ganito palagi ang nangyayari sa camera ko. Dumidilim bigla. Palagi yan. Pag ganun mo sa'yo, Siya. Hindi sila nakikita, dumidilim. Ay, ito na naman tayo. Oh, baka masyado na kami maingay. Lakas ng enerhiya dito. O siya. Hindi ba dahil maingay? Masyado? hindi kuya, hindi. Okay lang? Kasi sanay sila duwende sa sa ingay. Pero yung kasama mo kuya, hindi sanay sa duwende. Ah, first time nila Ayan, magkita. Sa likod mo. Nag-uusap silang dalawa? Oo. O mag-usap? Hindi mo masasabi na nag-uusap. Pero, kasi hindi naman natin maririnig eh. Oo. Pero, ayan sa likod mo, meron talagang... Ayan. Din sa may bluete mo. Oo. Ayan, nakatayo. Duwende? Oo, nakatayo. Duwende. Try mong ikutan, baka sakali na makuhanan, may ispatan. Ayan, no? Green na green. Green na green. Green ang kulay ng duwende? Green. Green na green. Pula ang kanyang pinaka-tuktok. Pero hindi siya sobrelo. Merry Para Christmas, dwarf! Para lang siyang may nakapatong na kulay pula. Ganun lang. Parang akala mo pinturang buhok na matigas. Ganun ang itsura niya. Pero ano sila? Cute? Hindi sila cute. Ay, hindi sila cute? Nakakatakot din. Ah, ganun? Oo. Hindi sila yung tipong yung kagaya nung sa mga picture na nakaka-cute yung parang dwarf ng 7 dwarf. Hindi, malayo. Ay, di ba duwende ka? Ako, tinawag ako Kuya Duwende dahil dun sa kwento ko na akala nung iba kakatawa pero totoong nangyari. Iyon naman ay i-share ko sa inyo mamaya. Oh, sige. Hindi pa pala tapos to. Hindi pa pala tapos. Oh, pasensya na kayo at medyo dumilim. Alam ko nangyari sa video ko. Bakit dumilim yon? Every time na may katabi ako, dumidilim yung video. Kita mo yung kanina? Sa camera? Dumilim. Ganun yung dati nung nagkikwento ako sa Nueva Vizcaya na may dumilim. O, ibig sabihin may something na nasa paligid na energy. Ayaw mo pakita. Na ano niya, na detect ng pag mga energy kasi mga ganyan, 'di ba? Sa gadgets o sa kung ano man. Iba-block niya pag malakas. O siya, balikan ko kayo mamaya ah. Magluluto pa pala tayo ng kanin. Wala pa pala kaming kanin, luto na lahat ng mga ulam namin. Pero mabilis lang 'to. Hindi ka naman na mangangamba sa kuryente. Tama naman yun. Kaya lang, siyempre, mas malakas sumusumo. Grabe yung usapan nila. Physics, engineering, hindi ako makarelate. Kaka-relate ka dyan kuya. Totoo siya, tingnan mo nga si Ali Tap Tap Camp. Ikaw lang din naman na nag-base nun eh. Diba? Graduate naman ako. Kaso kasi talagang bulakbol talaga ako nung nag-aaral ako. Oo talaga. Para-paraan talaga yung pag-aaral ko nun. Thesis ko nun, pinagawa ko eh. Yun na naman ang goal ko eh, makagraduate. Kaya hindi ginawa ko. Tapos tama lang. Pagka-graduate ko, hindi ko nagamit, naging vlogger ako. Hindi. Nasa level ako na, sana hindi na ako nag-aaral. Hindi, joke lang. So, baka diskarte o diploma? Diskarte. Parehas. Parehas yun, Parehas kuya. Hindi! Alam ko naman, ito naman. Nagbibiruan tayo eh. Masyado ko seryoso. Seryoso mo bigla eh. Yung binili kong saging kanina, imbis na lalagain, inihaw na lang namin. Hindi, ano sila? Anin.
Hindi ka mabusog-busog. Hindi ka kanina ka pa kumakain. Paggawa ko nung ano. Kanina ka pa kumakain. Mamaya kakain ka ulit. Man mo na bro kung anong lasa nung binili natin. May atsuete. Ano ka busugan to, no? Ayun oh. Grabe. Sa wakas, na perfect ko rin yung sinaing ko bro. Ah, kaya pala dinadagdagan mo ng tubig. Oo. Hinahanap mo yung pinakatamang ano, parang mixture niya. Oo. Mm. Ano yun eh? Kung may physics, Ano tawag dyan? wala, tansyahan. Ngayon nagawa ko siya na maayos. Kasi the last time kasi kalahating luto, kalahating hilaw. Kasi mahangin nun. So yung apoy sa isang yung side apoy lang. na isang side. So saan kategory yun? Physics ba yun? Physics, pwede. Physics yun? Oo, physics yun. Perfect yung kanin mo, bro. Ay, Kahit si Gordon Ramsay matutuwa dyan. Hindi niya ako mumurahin. Hindi ka mumurahin ni Gordon Ramsay dyan. ayan. Hindi niya ako sasabihan ng this is Ipatong taro. Ano yun lang? ano may sinasabi siya lagi? This is ano? Hindi ko maalala. Baba, meron dyan. Parang ito, yan. They're disgusting. Yeah, galing mo. Salamat. Pinahirapan mo ako sa edit. Pinag-research mo ba ako? Bro, kain na tayo mga bro. Oh. Busog pa. Yeah, kahit konti. Oo. Sabayan mo. Minsan, tingnan nyo ha. Noon, pinapanood-panood nyo lang si Boy P. Ngayon, pagkakataon nyo na para makasabay kumain. Kahit konti lang. Ngayon, hindi na. Ako talaga, busog na busog. Ayaw nyo ako, sasabayan ko si Boy P. Nakakabot nyo naman yung minarinate ko na barbecue ba? Barbecue. Ako, puro na lang lagi sa video ko nanonood eh. Sarap-sarap ko. Talagang naglaan ako ng panahon para i-marinate. Pero may chete ba talaga to? Meron ko yan. Opo, kasi yung kulay niya pa. Kailangan ko lang yun kasi sa kulay, totoo pala. Opo. Anong nagsa aswete? Target ko na. Sige, pitawan mo. Sotso. Alam ko, swede. Sasabihin ko na sana kaso baka maging wawa na naman eh. Oo, baka mabong na baro Na baro eh. Time check tayo. Alas 11. Actually, dalawang beses na kami naghapunan. Pero parang kulang pa rin yung kanina eh. Actually, bitin yung hapunan namin kanina. At yung pusa, ay gustong sakyan yung Bluetti. Huwag mong ganyanin yan, Ming. Anong tawag dito bro sa cylinder ilaw na to? Jedi Light. Jedi Light. Para siyang lightsaber. Para siya lightsaber. Mga Jedi. Opo. Kay ano yan, kay Kuya Don. Ilaw niya yan eh. Iniwanan lang muna dito. Kuya Don ng Siya yung may-ari po nung van Kalawang. Yung camper van na Kalawang talaga yung buong body. napanood ko yung video nun. Kanya po yun. Sa kanya to? Opo, kanya po yan. Gusto ko lang hawakan bro kasi sobrang niisip ko kanina nung tinititigan ko, sabi ko itong ilaw lang ang ilalagay mo sa labas, may ilaw na kayong lahat-lahat ng mga magkakaibigan. Maliwanag. So itong ilaw daw na to, akala mo naman talaga hindi na mag-usapan kanina to no. Wala pa daw sa Pilipinas to, sa ibang bansa daw to. Sa ibang bansa niya nabili. Galing no. Pero baka try nating mag-search dito. Mag-search. Si Miss Kim ay pinagluto tayo ng kapeng robusta. Robusta. Yan, galing kay Kuya Wild Tok Tok. Ah, kay Wild Tok Tok din yan. Opo, kay Wild Tok Tok. Ang ganda. Yan. Napakaliit ng circle bro. Kaibigan mo ba siya? Siya ang original na nagtutok-tok talaga. Nag-Philippine. Shoutout sa'yo bro. Philippine look. At least hindi pa tayo nagkikita. Natikman ko na yung kape mo. Kasi siya yung nagbibiyahe, nagbebenta ng... Ganun yan yung idea na nagta-travel bro. Pero nagbebenta ng mga products, merch nila. Pang-sustain nung gastos sa biyahe. Kasi siya yung nagtutok-tok na tuloy-tuloy talaga yung biyahe bro. Hindi yung uuwi sa bahay para hindi Mahingi siya, dire-diretso. Ilang beses yung future, diba? Galing kay Boy P. Kasi eto nag-ano sa akin eh, naglalaso ng utak ko na mag-camping. Nagbubudol, positive budol naman. So, binigyan ako ng maliit na na bagay pang camping. So, diyan magsisimula yan. Great things starts from small beginnings. Oo. Small beginnings. Bro, thank you ah. May experience ko siya ngayon. Pero kanya to. Yung akin nandun na sa loob. Hindi ko man nakasama si Wild Tok Tok. Ngayon nagkakape akong gamit yung mug niya. So magkukrus din yung landas natin.
bro, bibigyan ka ng mag ko. Ganun lang, ano lang tayo. Bigayan. May tawag dyan eh, lumang terminology ng barter. Barter. Lumang term, ano ba yun? Lumang Pwede. Kalakal. Kalakalan. Kalakalan. Parang dati. Ano, barter yan. Barter, no? Barter. Ayan, barter tayo ng mga camping ano natin. Paraphernalyas. Munito. Alam ko na naiisip ninyo kung ano na lang ang ginagawa namin pagkatapos maghapunan kapag kami ay nagka-camping. Ganito, puro kwentuhan na mayroong matututunan. Makinig kayo. Pag sinabihan ka ng isang positive na bagay, anong nagiging... Halimbawa, maganda ka, pogi ka, gano'n. ganyan. Dapat ka mag-thank you. Kasi kung totoo naman siya sa sinasabi niya, dapat mo siyang replyan ng maganda rin na reply. Salamat. Pero yung hindi. Yun yata yung hindi okay. Ito, sample. Anong pinakapangarap mong sasakyan? Pangarap talaga. Pangarap mong sasakyan. Kami, actually hindi lang akin kami mag-asawa, yung Suzuki Jimny na 5-door. Kung sa ngayon, hindi mo siya mabibili. Pero ano magiging reply mo sa isang tao na nagsabi sa'yo, kaya mo namang bilhin yun eh. Ano naging reply mo sa ganun? Pagbanggain natin yung... Medyo ano na yan medyo mas komplikado na yung tanong mo dyan. Ako masasagot ko dyan, kuya, alam mo kung ano. Ikaw bro. Ako masasagot ko dyan, bagamat may pera ka, naging mas practical lang ako. Bakit? Nagagamit ko naman, natutulugan ko naman. Kahit sabihin mong ito ay tinatawag nyo ng bansura o basura sa tingin ng iba, sa akin, kayamanan ko to. Ito yung meron ako. Kasi nagagamit ko. Ito nagagamit ko sa lahat. Hanap buhay, sa aming mag-asawa na pamumuhay namin araw-araw. Ayan, masaya na ako. Bagamat may mga pangarap tayong mga high-end na sasakyan, mga pang-camper, ako blessing pa rin ako na meron ako kahit nito, kahit paano. Grateful ka pa rin. Grateful pa rin. Kahit So, sabihin anong ako meron? pangit ako, hindi naman sasabihin ko pangit ko rin. Sasabihin ko pa sa'yo, salamat. Kasi napansin mo ako, kahit pangit ako. Pero meron din kasabihan kasi na yung even if you can doesn't mean you should. You should. Oo. Exactly. 'Di ba? Hindi ibig sabihin ako, magkano yung halimbawa, kunyari lang hindi ko sasabing meron ako. Halimbawa, magkano yung Jimny na 5-door? Hindi sabihin mo na meron ka. Kunyari. Halimbawa, 1.6 million yata siya. O halimbawa lang may 1.6 million ako. Yun lang yung pera ko. Kaya ko siyang bilhin. May 1.6 million ako Pero ang tanong, pag binili ko siya worth 1.6 million, ano na? Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na kaya ko ay dapat kong gawin. No, there's always time for everything. So dadating yung panahon na sobra-sobra na yung pera ko talaga, tsaka ko siya bibilin kasi kaya ko na at bukod sa kaya ko is may sosobra na talaga. Yun. I should na. No, bukod sa I can, I should. I should. Kasi bukod sa gusto ko na siya, bukod sa gusto ko siyang bilhin, may kakayanan na ako talaga na sobra-sobra pa dun sa kung magkano yung amount niya. Parang ganun. May kukonek ko yan sa magsipag ka hanggang sa lahat ng mga bagay na mahal Kaya ay maging mura. maging mura. Diba? May kasabihan din yan, work kasabihan until expensive becomes cheap. Cheap. Parang ganun, Totoo naman yun Kasi kung isipin mo ng mga kabataan natin, yung halagang 100, 50, parang sobrang bigat sa atin nun Pero nung nag-work na tayo, yung ganong amount, okay na lang, parang barya na lang siya. So kapag multimillionaire ka na, yung halagang 100,000, pwedeng maliit na lang ang tingin mo dun. Someday. So kailangan, grind lang, grind. Work hard hanggang yung mahal, maliit na lang siya sa paningin. Even if you can, doesn't mean you should. You should. Hindi ibig sabihin na kaya mo, ay dapat mo na siyang bilhin. Lagi pa rin uunahin yung mga necessity at priorities. Hindi siya priority, isang tabi muna kahit gusto mo. Unahin muna yung mga priority, and then pag kumpleto na lahat ng priority, lahat ng necessity, at may sobra-sobra pa, tsaka mo kunin yung gusto mong kunin. Sabi muna bago gastos. Tama. Yeah. Praktikal lang. Habang maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Mga lumang kasabihan ng matatanda, totoo pa rin Totoo yun. Totoo pa rin lahat yan. Yan pa rin talaga yung makaturuan ng matatanda na dapat
hanggang ngayon alam ng mga kabataan. Lalo na yung linya ko na simpleng pamumuhay, simpleng pangangailangan. Hindi ibig sabihin na sinasabi kong simpleng pamumuhay, simpleng pangangailangan is makontento ka na lang sa kung anong meron kang makakain sa araw-araw. Hindi bro. Hindi living yun eh. That is surviving. Oo. Magkaiba yung iba yung nagsusurvive ka lang sa nabubuhay ka ng masaya. Pinakamabilis na explanation ko sa simpleng pamumuhay, simpleng pangangailangan is, for example, meron talaga ako, kunwari, pero mas pinipili natin yung buhay na simple lang, na hindi tayo gumagastos ng malaki. May means tayo na pwede tayong bumili ng magandang sasakyan, magarang bahay, malaking lupa, di ba? Pero, para sa'yo, gusto mo lang ng simpleng buhay, itong sasakyan lang ang bibiling ko. Hindi ko kailangan itapat sa level ng buhay ko yung mga gamit na meron ako o yung ari-arian na meron ako. So sa madaling salita, gusto ko simpleng pamumuhay pero may ipon ako. Importante kasi yun, bro. Oo, bro. Importante talaga yung ipon. Para yung ipon kasi, kasabihan na naman ng matatanda. Oh. Pag may sinuksok, may madudukot. Pag wala kang sinuksok, kailangan mo ng dumukot. Ano gagawin? Mangungutang ka na lang. Wala ka na mautangan, magagalit ka pa dahil napakahirap po yan nung kailangan mo mangungutang ka tapos natanggihan ka. Oo, Sasama ba yung loob mo? Kahit wala naman silang obligasyon sa'yo. Totoo. Di ba? Hindi ko pala siya totoong kaibigan kasi nangungutang ako, hindi ako pinahiram. Hindi kanya obligasyon, pahiramin. Di ba? Dahil yung mga taong hinihiraman mo, may sarili ring struggle sa buhay yan. May mga bills din na binabayaran yan at pamilyang pinapakain. So hindi kahit magkaibigan kayo, o kung totoo kayong magkaibigan, kailangan mo maintindihan yun. Kailangan mong maintindihan. At dapat hindi sasama yung loob mo. Hindi, huwag sasama ang loob pag natanggihan. Saka sa magkakaibigan dapat hindi sumasama ang loob ng bawat isa. Kasi doon napuputol yung pagiging magkaibigan sa mga maliliit na bagay na kagaya nung ganon. Uy, mabilis makasira ng pagkakaibigan ng pera. Oo. Totoo lang. Hindi lang pagkakaibigan, pamilya nga eh. Oo nga no. Diba? Kahit nga magkakapatid, basta usapang pera. Kadalasan naniniwala ko kuya na may dalawa lang yung factor na gustong-gusto ng diablo sa tao. Ano yun? Pagkain at saka pera. Ang tao kasi na nagugutom, gagawa ng masama para lang makakain. Ang taong galing sa pera, kahit kayo ay magkaibigan, kahit kayo ay magkapamilya, pagdating sa pera, nagkakasiraan. Kahit sa'yo, kahit gaano pang kalalim ang inyong pinagsamahan, kahit anong tagal ng inyong pinagsamahan, pagdating sa dalawang factor na yun, doon nagkakaroon ng problema lagi ang tao. Pera at pagkain. Pera at pagkain. Money is the root of all evil. All evil. Lahat ng kasamaan sa mundo, ang dahilan niyan ay pera. Kapag ito na yung sinamba mo, wala na. Ganun. Good night. Good night, bro. Good night, bro. Good night, kuya. Alright. Sarap ng tulog natin. Nakasama pa konti. Yan. Ito ulit ang aking unan. Dalawa na. Unan, nakapaan. Yan. Pero magla-lights off na tayo dito sa loob kasi dun sa labas, meron tayong nakababad na ilaw. Magdamaga na yan. So hindi na natin kailangan ng ilaw dito sa loob. So paano? Good night na. Papahinga na ako. Wala pa ng signal. Hindi ako nakapag-update sa pamilya ko na okay na ako. Parang kailangan natin ng Starlink. Tignan natin.
tulog mo ah. Oh bro. Ako hindi eh. Bakit? Paano nibago ako? Namahay ka? Feeling ko mga mag-alas 5 na ako nakatulog. Something. Kasi ngayon. Masyadong alerto yung pandinig ko. Oo, ganun yun. Sasanay ka din. Good morning! Payaman naman yung tulog natin. Wala namang nagparamdam na kung ano man. Nag-pray kasi ako bago matulog. Para sa protection. Kahit na sabihin natin meron akong bantay na palagi nakasunod sa akin. Iba pa rin yung protection na binibigay sa akin ng Lord ba? Kasi nagpipray ako kapag nasa sitwasyon. Mas powerful dyan sa lahat. Morning Lord. Thank you sa panibagong araw. Thank you sa pag-iingat sa aming kagabi. When I wake, I know you are with me. In the dark, I can almost see you clearly. Every day, you're singing over me. Like water, my love runs free. Nasa bundok nga tayo. Morning. Ang ganda ng tulog eh. Walang nagparamdam sa akin. Pero totoo nga, mayroong mga bakas nga ng mga kamay. Bro, pakita mo bro yung sayo bro. Yung sinabi niya kagabi na may pagkagising natin may mga bakas ng kamay ng meron. Ayan. Yung pusa kagabi na makulit. Ayan kamay niya may putik. Ayun pa, meron din sa kanila. Ayun Oh, totoo. Mas makita doon. Oo nga, totoo nga may bakas. Nainis. Wala naman sinabi ko anong klaseng bakas ng kamay. Basta bakas ng kamay, di ba? Bakas ng kamay. Oh, kamay ng pusa. Hindi, dinaanan namin sa biro. Pero natakot din kami kagabi. Thank you Lord sa masarap na tulog. Kahit yung kaibigan ko hindi masyadong nakatulog. Parang yung tenga ko active na active. Matalim yung mo. Sa una lang naman yan, ganyan din ako dati. Siguro dahil din sa mga kwento nito. Tsaka Hintay ako ng horror kagabi. sanay ka ba matulog sa loob ng sasakyan, di ba? Hindi. Ito yung pinakauna ko. Nasa ulunan ko pa yung 3 kalapate. Kaya kaluskos sila ng kaluskos, kaya napapagalan ako. Horror na yata yun. Ako lang yan, pero congrats sa isang Ay, thank you. overnight na naitawid mo. Naitawid, yes. Sa susunod yan. Kahit makakatulog ka na talaga. Ako masarap tulog din. Napansin ko nga Ayun, pakilala ko ulit. Ito si Netoy, si Watod, at ito yung kanilang van na ang pangalan ay si Van Sura. Kasi si Kuya Duende ay isang ininyero. Ngayon, ito yung kanilang bahay na laruan. Toyota Light Ace 1989 5K engine. mura pa ng makina dati bro. Bakit? 5K. Hindi, 5K yung makina, yung mismong modelo ng makina, hindi 5K pesos. Ano ba? Hindi pesos, hindi pera yun? Kala ko Hindi. ganun kamura mga makina dati. 5K. Hindi. Ang 5K, yung buong van. Huwag natin sabihin luma. The more old school kung tawagin, mas maganda pakinggan. Maandar pa siya. At isa siyang bahay na kung tawagin ni bro, Bansura. Bansura. Pasensya niyo na, makalat. Ayos lang bro. Kasi ang concept niya,
dito is lahat ng ginagawang basta sa anything nasa loob. Mga retaso sa project. Ayan. Expandable siya. Grabe. Tapos yan, yung mga lagayan ko. Diyan ko nilalagay yung mga pang coffee grind ko. Ayan. Tapos nagtitinda-tinda rin ako ng vape tsaka Yoshi. Ayun, may dala ako. Oo. Ayan, tapos pag kami mga gusto magpagawa sa akin ng electrical para sa camper van, meron din akong mga spare dyan. Pwede bro, pasilip mo pag ganun. Pwede ko yan. Tapos ito yung stante ko na hindi pa tapos. Naka-solar ka, no? Solar kuya. Tapos Tatlong battery? yan. Dalawang battery ng sasakyan. Nakaparallel din to doon sa main para pagka umaandar at hindi nakapag-charge sa solar, sa alternator ako. O dahil nga isa siyang ininyero, maliban sa ay ngayon lang ako nakakita bro ng ano, engineer na duwende. Nagdi-design siya ng mga punso. Pinagaganda ko yung loob ng mga bahay-bahay ng mga kaibigan ko. Ayan, kung gusto niyo masubaybayan yung ang kwento ni Vansura. Ang pangalan ko po sa Facebook ay Kuya Duwende. Ganoon na rin sa YouTube. O abangan natin yan kung ano yung mga magiging kwento yung dalawa ni Vansura. Kasi si Kuya Duwende at si Vansura balak na lang mag-ikot ng Pilipinas gamit ang isang old school na Toyota Light Ace 1989. Good morning bro. Sa tulog nyo? Good morning po. Araw-araw nagka-camping ka talaga, ganun yung feeling. Si Ma'am Kim, silang dalawa ni Kuya Duwende ay literal na dun sa kulay blue kay Vansura nakatira. So literal na 100% van life talaga ang ginagawa nila. Hindi pa sila nagbablog talaga ha, pero sa loob lang sila ng van nakatira. Sarap. Pritong talong at pritong saging ang aming agahan. Luto ng may bahay ni Kuya Duwende. Thank you Ma'am Kim. Hindi ko lang nagbaban life no. Talagang kahit na sabihin mo malapit sa city to bro, yung feeling na namumuhay ka sa probinsya talaga. Kasi hindi talaga na probinsya. Okay, bago tayo tumuloy bumaba dito sa kabundukan, maglalakad-lakad muna kami. Titignan namin yung mga ibang parte nitong 10 hectares land. Soon to be ay magiging isang napakalaking lugar para sa mga mahilig magka-camping. Babalik tayo dito bro. Oo. Hindi pwedeng hindi. Nandito yung sasakyan natin. Katabi siya mismo ng Madlum Cave. Yung Madlum Cave isa yan sa mga lokasyon dito sa Bulacan na pwede niyong puntahan. Isa yan para mga tourist spot kung tawagin. Matatawag mo ba ang tourist spot to? Kung may tourist na nandoon. Kasi kung walang tourist na nandoon, spot lang Spot lang. So isa to sa mga spot ng Bulacan. Itong Madlum. Tourist tayo. So tourist spot. Bro, alam mo bro, nagpapaalala sa lugar na to. Parang Palawan. Ito, pumira. Ang sarap liguan. Natitempa akong maligo. Ganda bro! Oh! Ang ganda oh! Masira ko ng mission. Ayun oh! Oh my. Sa likod. No? Oo nga no. No, gusto ko maligo. Ha? Teka lang, natitempt talaga ako maligo. Hey bro, dala ka naman yata ng damit eh. Tubig. Isa sa mga paraan na maibsan kung ano yung mga medyo mabigat na pakiramdam. Ligo! Hindi madulas yung bato. Ito pa oh, meron pa dito oh. My God, nabuhayan. Buhay na buhay ang aking spirito. So paano? Magsitulog na kayo ng mahimbing. Naway meron kayong nakapulutan ng aral sa episode nito na pwede nyo i-apply sa buhay. Ako po si Boy First Time.
and up to our next van life and camping adventures.